Hello sa inyo and welcome to another English lesson na Tagalog ang explanation with me here, Teacher Maya. And for this video, i-explain ko kung paano ba ginagamit ang verb phrase na have been. Pero bago yan, make sure to like and subscribe para ma-notify kayo agad for new lessons. And if you feel na kailangan rin itong malaman ng friends o mga kakilala nyo, i-share nyo na rin sa kanila. Thank you so much. Ang have been ay isang present perfect form ng verb na madalas ginagamit sa English. Combination ito ng helping verb na have at past participle ng be verbs gaya ng am, is, at are. Itong been. Now, bakit ko gustong i-share ang napaka-specific na combination ng verbs na ito? Kasi ang have been ay pwedeng as is lang na have been at complete verb na siya na gamit ng sentence. Pero minsan, may iba pa silang kasamang verb. Pwedeng kasunod ng been, pwede ring before sa have, at medyo nakakalito siguro. Kaya ito, i-share ko ang nalalaman ko sa paggamit nito at ang meaning na dala nito. Now, kung ang sentence ay gumagamit lang ng have been as verb nito, ibig sabihin present perfect simple ang tense nito. Ang have ay ang helping verb at ang main verb ay been. At dahil plural form ang have, it means na plural form ang subject ng sentence. Dahil dapat magka-agree si subject at si verb sa number nila. Ginagamit ang ganitong specific na form ng present perfect simple para sa mga sitwasyon na patuloy na nangyayari, totoo pa rin mula noon hanggang ngayon. Pwedeng merong specific time kung gaano nakatagal. Basta mula sa time na yon hanggang sa ngayon ay wala pa ring pagbabago sa sitwasyong tinutukoy. Halimbawa, Aaron and Brenda are married. Sinasabi lang nito ang sitwasyon na kasal sila. Pero kung gusto nating sabihin na kinasal na sila noon mga 10 years ago at ngayon kasal pa rin sila, hindi sila naghiwalay, so gagawin nating present perfect form ang are. Magiging have been ito. Aaron and Brenda have been married for 10 years. Iba pang halimbawa, kunwari may sakit ka ngayon, so sasabihin mong I am sick. Pero nagsimula ito nung last week pa at hanggang ngayon ay may sakit ka pa rin. So ang am dito ay gagawin nating have been para may pahayag na may sakit ka until now at nagsimula ito last week pa. I have been sick since last week. Tandaan lang natin na ang pronoun na I ay kapartner ng plural ng mga helping verbs maliban sa am. Ang am lang ang singular na kapartner nito. The rest, plural na. I have, I do, I think, not I thinks. Ganon. So, dapat tinutukoy ng have been kung ano ang mga nagpapatuloy na sitwasyon ngayon. Madalas dinudugtungan ito ng adverb phrase na tumutukoy sa time. Like, since last week, for 10 years. Remember lang kung since ang gagamitin, karugtong nito ay kung kailan ang simula. Last week. Pero kung for ang gagamitin, karugtong naman ito ay ang total period of time, 10 years. Kung naoobserbahan ninyo, ginagamit ang have been panghalili sa present be verbs lang para makapagpahayag ng meaning na mula sa past ay totoo pa rin ang sitwasyon ngayon. Hindi ito pwedeng panghalili sa ibang verbs. Halimbawa, they were married. Hindi pwedeng palitan ng they have been married. Or kung ganito, they love each other, hindi rin pwedeng palitan ng have been ang love. Ibang usapan naman yon kung ano ang mangyayari sa verb na love. Now, sabi ko nga kanina, pwede rin merong karugtong ang have been na iba pang verb, kasunod ng been. Sa ganitong structure, parehong helping verbs ang have at been. Present perfect form ito ng continuous na tense. Ang verb na kasunod ng been sa ganitong structure ay pwedeng ing form. Aaron and Brenda have been talking on the phone for 3 hours. Pare-pareho lang ito sa have been examples kanina, pero ang tinutukoy naman ito ay ang aksyon na patuloy na nangyayari ngayon na sinimulan sa past. Kaya ng talking. In total of 3 hours na silang nag-uusap sa phone ngayon. Pwede rin palitan ito ng since kung tutukoyin natin kailan nagsimula. Aaron and Brenda have been talking on the phone since dinner time. Pero aside sa ing form, pwede rin sundan ang been ng iba pang past participle form. Kagaya ng Aaron and Brenda have been told to stop their conversation on the phone.
Ibang form naman ito, isa itong passive form ng present perfect simple. Ibig sabihin, nagawa na ang aksyon na tinutukoy sa verb, told. Doon sa subject ng sentence, si Aaron at Brenda, napagsabihan na sila. Kaya ngayon, masasabi nating tapos na silang pinagsabihan. Nagpapakita lang ito ngayon kung ano ang tapos nang nagawa or nangyari sa subject. Another example, meron kang mga pabor na hiningi sa friend mo at tinanong mo siya kung tapos na ba. At kung tapos na nga niyang gawin, magre-reply siya ng, "Your requests have been done." Tapos na niyang gawin. Kung kailan, hindi importante sa message yon. Ang mahalagang pinapahiwatig ng structure na to ay kung ano ang mga tapos nang gawin ngayon. At sa nasabi ko na kanina, pwede rin na merong ibang verb form before sa have ng have been. Sa ganitong sitwasyon, ang mga verbs na gagamitin ay modal verbs gaya ng would, could, should, must, or might. Ginagamit ito sa mga sitwasyon na hindi nangyari. So, ini-imagine mo lang na paano kaya kung nangyari yun or sana nangyari yun pero hindi. So, feel mo sayang. Ito ang tinatawag na wishful thinking na madalas gamit ng mga third conditional sentences. Now, pwedeng gamitin ang mga modals sa have been lang at wala na ibang verbs kung sitwasyon na hindi nangyari ang ini-imagine mo. We could have been successful. Naging successful sana kami. They could have been happier. It should have been me. Or it must have been love, gaya ng nasa kanta. Pero nasayang lang. Pero pwede ring may karugtong pang ing form or past participle ang been kung ang pinaghihinayangan naman ay mga aksyon na hindi nagawa or nangyari. We might have been celebrating if the team had won. Hindi nag-celebrate. He would have been studying medicine if he had passed the entrance exam. No chance. Your request could have been done if you had told me about it. Hindi mo kasi sinabi sa akin, so paano mangyayari yun? Ganun. So, yun ang iba't ibang konteksto na magagamit natin ang phrase na have been sa ating sentences. At yun muna sa ngayon ang mai-share ko sa inyo. I hope na naging dagdag kaalaman ito para mas mapalawak pa ang inyong kaalaman sa English language structures. Hanggang sa susunod ko pang mga lessons. Bye-bye!